titingnan natin ang ating pagtatyaga hanggang kailan ito matatapos. Ay, hindi naman matatapos, di ba? Hindi pala matapos ang ating pagtatyaga. Okay po. So, laging handang magsatsaga. Hindi matatapos. Habang may buhay, may pagtatyaga. Okay. Saan na tayo? Okay po, sa ating ebanghelyo ngayon, ang topic na dala natin yung katotohanan, no? Katotohanan ng Espiritong Banal. Okay, Espiritu Santo. Katotohanan ng Espiritu Santo. Okay? Bakit katotohanan ng Espiritu Santo? Kasi sinabi ni Jesus, no? Ay magpadala siya ng Paraklito, yung taga-gabay. Okay. Aalis siya, di ba? Sinabi kahapon, aalis siya at pupunta ang Espiritu Santo. At siya yung taga-gabay, ano, ang Espiritu Santo. Ano yung igagabay niya? Buong katotohanan. Sa buong katotohanan, maraming katotohanan. Amen po ba? Buong katotohanan, maraming katotohanan. Ano ang mga sinasabi ni Jesus? Sabi nga ni Jesus, hindi naman yan siya magsalita ng sarili lang niya. Galing sa kanya, pananaw niya. Di ba? Ang Espiritu Santo. Ay magsalita talaga yan kung anong narinig niya. Di ba po? So habang nasalita pala si Jesus, nandoon din ang Espiritu Santo nakikinig. Ano tingin niyo mga kapatid? Di ba totoo? Amen? So, ibig sabihin, hindi lang nagpapil muna ang Espiritu Santo. Nandiyan ang Espiritu Santo. Habang nagsalita si Jesus sa mga apostoles, mga disipulos, nandoon ang Espiritu Santo. Kung anong narinig niya, ay ulitin niya yon at sabihin niya ang lahat ng mga kaalaman na natural, hindi naramdaman, hindi madaling naunawaan ng mga apostoles, ulitin ng Espiritu Santo yon. Kung ano mang sinabi ni Jesus sa buong pagsabi, sa buong pagkaalam, at sa buong katotohanan. At maraming katotohanan. Okay po. So marami pala iyan. Kaya nga, ang Espiritu Santo ay sinabi niya ay siyang Espiritu ng katotohanan. Bakit ito'y nakasalungat ba? O ng punto. Ito ang unang punto sa unang tanong. Bakit ito'y salungat ba sa sinabi ni Jesus? Ito ay nasa kabanata tayo ng Juan, chapter 16. Okay, 12-15. Pero yung bago itong kabanata nito, mayroong 14:6 sinabi ni Jesus sa kanyang sarili. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Okay? Walang mapagkasama, kundi manggaling sa kanya, dadaan sa kanya, daan, katotohanan ng buhay. Ay ang katotohanan. Ay ngayon sinabi na naman, ang Espiritu Santo din. Katotohanan. May pagkakaiba ba? Cellphone, hindi mag-shut off ang Google natin agad tapos masagot pa, di ba? Okay. Okay po. So, yun. Narinig natin ni Sister din, no? Sabi nga, yung hindi tayo alam, o hindi, marami tayong hindi pa alam, at hindi pa natin, at makalimutin din, okay, kasama na doon, trabaho ng Espiritu Santo yun, no? Yung magpalaala. At magpalaala siya sa anumang sinabi ni Jesus. Tandaan natin ang sinabi ni Jesus, unang basihan ay sa Biblia, okay, sa Gospels, sa Biblia po. So, ibig sabihin, ang una nating punto dito sa katotohanan, ano bang ibig sabihin ng Espiritu ng katotohanan? Si Jesus ay siyang katotohanan, daan at buhay. Sinabi ni Jesus na ang Espiritu ay katotohanan din. Ano bang ibig sabihin? So, ibig sabihin na nagkaisa kasi sila sa banal na santatlo. Ibig sabihin, umiiral, gumaganap, gumagalaw sa the same na buhay na Diyos, no? Nagkaisa sa tatlong personas, iba-ibang papel, iba-ibang galaw, ano? So, iba-ibang anong tawag doon, yung presentasyon, pagpahayag sa sarili, pero ganun pa rin, dala ang the same na katotohanan mula sa Ama, sabi ni Jesus,
ay wala naman siyang ibang sabihin, wala naman siyang ibang gawin, ay galing sa Ama. So, yung pagkaayon, yung nag-aayon, nakasundo. Okay? Ganon din ang Espiritu Santo. Tinayunan din niya at sundo. Kaya nga, sinatawag din siya ni Jesus na siya ang banal na Espiritu ng katotohanan. Okay, importante ito. Pagkaayon, pagkasundo, walang paglihis. Okay, walang paglihis. Okay, yan ang una nating isipin sa Ebanghelyo ngayon. Kung hindi ka mahiwalay, kung hindi ka malihis, at hindi ka masalungat. Yun. Kasi mahiwalay, lihis, salungat pa, kokontra pa, ay yun. Gagrabe yun. So, itong paglihis, paghiwalay, pagsalungat, gagrabe yun. Kasalanan yun. Kasalanan. Kaya nga, title ng Espiritu ng Diyos ay siyang katotohanan. Kasi walang paglihis, walang paghiwalay, walang pagkontra. Si Jesus ang katotohanan, ang Espiritu Santo ay katotohanan. Kasi kabilang kabahagi sa isang Diyos, tatlong personas na nagkasundo, gumagalaw. Umaamin, tumatanggap, nagbibigayan. Okay, perfecto na kalagayan sa Diyos lamang. Okay? Pagkakasundo, pagkaayon, pagmamahal, ayun, pagkakaisa. Sa Diyos, tatlong personas iyan na pagkaayon, pagkakasundo kasi perfecto ayan sa kanila. Okay. So yun ang number one. Na sinabi ni Jesus, ay wala na. So, wala kasi pagkalihis, pagkahiwalay, or pagkakontra, the same, isang katotohanan lang, ang flow from the Father through the Son with the Holy Spirit. So, okay yan. So, yun ang number one. Ang sinasabing pinaparating, pinapaabot sa atin, na hindi tayo din lilihis, hiwalay, at kukontra pa. Okay. Magkarinigan tayo, magkaunawaan, at yung sinasabing magpakumbaba, tanggapin, magkikinig. Kasi sabi nga na narinig ngay, kung ano lang sabihin, kung ano lang sinabi, ganun din ulitin ng Espiritu Santo. So, yun po, klarado yan na pagdating, ang ibig sabihin pinapaabot na balita para sa atin. Na marunong tayong makinig, makiisa, ibig sabihin makiayon, walang paglihis, walang paghiwalay, lalo na sa komunidad, buhay komunidad. Walang paglihis, walang kukontra. Mayroong sinasabing hindi muna sa first na pakikinig na suggestion at hindi magkaunawaan sa opinion, tapos later on, magkasundo pa rin. Kasi Espiritu nga ng Diyos ang sinasabing gabay natin eh. So, at the end, sa ating meeting, kung may meeting, sa ating gathering, Espiritu pa rin ng Diyos ay nagkasundo. So, umpisa pa lang yun. Mayroong hindi pag nagkasunduan, pero hindi natin yan tapusin yan na hindi pwedeng magdasal, mag-meeting, na wala tayong pagkasunduan. Kasi hindi Espiritu ng Diyos yan. Kailan magkasundo, magkaayon, hindi hiwalay at hindi magkakontra. Okay? Ganun yan ay pinaabot sa unang mensahe sa atin. Number 2, dahil katotohanan natin pinag-usapan at katotohanan lamang, walang paglihis, walang pangibang salita, walang ibang salita, galing iyan sa Biblia. Yun ang unang referensya. Galing sa Biblia. Si Jesus, inirepeat niya ang Old Testament, inirepeat niya ang ano pang mga salmo, o ano pang mga nasa Old Testament. At yung mga sinasabi na koleksyon sa simbahan ay yung New Testament. So, Old and New Testament, buong Biblia po, salita ng Diyos. Katotohanan iyon. Katotohanan in a sense na marami tayong nabasa na libro ng Biblia, nasa Biblia, mga katotohanan ang sinasabi, ang mga mensahe na mga magaganda para sa ating kagandahan. Asal, ugali, kaligtasan. Importante iyon. Mga biyaya, basta lahat ng mga positibo ng mga mensahe. Salita ng Diyos iyon, nasa Biblia. Ngayon, kasi wala na naman. sa Biblia. Ang katotohanan ay matatagpuan sa Biblia. Anong sundin natin na Biblia? Simbahang Katoliko po na nagkoleksyon, ang unang nagkoleksyon sa Biblia. Hindi Protestante, hindi mga Hudyo, hindi mga Muslim. Yung Biblia na may Old and New, ha? Ang Muslim, Hudyo,
Baka mayroon silang referensya sa old at old lang at wala silang new. Ang mga Christian denomination, secta denomination, mayroon silang old and new, pero hindi din nakaayon sa koleksyon ng Kristiyano Katoliko at hindi naman sila ang unang nag-compile ng Biblia. Ang tanong, magkakasala ba sila? Kasi wala sila mga katotohanan. Yes or yes? Sige nga, mag-participate nga. Ano daw? Sino gustong magtaas ng kamay? Wala silang Biblia na husto, kumpleto. Magkakasala ba sila? Yes or yes? Hindi Sino po. gustong Hindi naman Hindi po naman po siguro. siguro. Hindi naman po Okay. siguro. Okay. Ito yung sinasabi. Sa pagkakasala naman, tingnan natin ulit ha. Magkakasala po. Okay. Hindi yan. Magkakasala talaga. Kahit alam nila. Kinukulang nila eh. Sadyang kinukulang nila. Ay yung hindi nagkukulang, ay na brainwash at na ibig sabihin, pinangunahan din niya sa kanilang pastor na sadyang kinukulang at sadyang sinusunod ang kulang. 66 books. Bakit mali at bakit kasalanan? Sige nga. Nasa gospel tayo ha. Sige nga. Sige nga. Sinong gustong magpaliwanag na nasa gospel ayon sa gospel? Baka Marami pong mga kamalian na itinuturo itinuturo na hindi nilalabas yung katotohanan. katotohanan. Yes, isa din yan. Pero bago ang kamalian ng pagtuturo na iyan, kasi base pa tayo sa Old and New Testament collection, ha? Sa right collection of the books. Okay. Ayon sa gospel, magkasala ba o hindi? Sabi natin, makasala. Ay bakit kaya? Saan sa gospel ang sinasabi ngayon? Sige nga, kailangan ma-pick up natin ito. Saan sa gospel ang sinasabi ngayon? Nakasala nga. Bakit? Sige nga, ano sinabi sa gospel? Lalo nang sinabi sa gospel kahapon. Okay. Kasi nasa linggo tayo ng banal na Espiritu Santo eh. Parang inahanda tayo sa coming ng Pentecost, no? Itong linggo na ito ay ayon dito sa mga kabanata kay Juan lamang, hindi sa Matthew, Mark at sa Luke. Sa pang-apat na gospel ito matagpuan lamang. Itong iniisa-isa talaga niya ang role, ang papel ni Jesus, ang Ama at yung Espiritu Santo. Nagkasala tayo ayon sa kahapon ng sinabi. Ano yung ibig sabihin sa pagkasala kahapon? Hindi nagtiwala ni Jesucristo. Sabi ng Espiritu Santo, darating ang Espiritu Santo at siya yung mag-convict at siya yung mag-condemn. Anong sinabi? Sa hindi pagtitiwala kay Jesucristo. Okay. Ngayon, sinasabi ni Jesucristo ang lahat. Hindi nakalimutan lang o kinalimutan na sadya. Sinasabi ni Jesucristo ang lahat. Hindi naintindihan. Okay. Anong role ng Espiritu Santo ngayon sa gospel? Sasabihin uli ng Espiritu Santo. Di pa alam niya ang lahat ng ibig sabihin. Ang katotohanan. Tanong, nakasala ba ang nagkukulang ng mga libro, koleksyon sa Biblia? Sinabi natin nakasala. Bakit? Anong sinabi ng gospel ngayon? Sinabi na ang sinabi ni Jesus, ulitin ng Espiritu Santo, at ulitin niya ang lahat ng katotohanan. Buong katotohanan at marami ito. Sa pagkukulang ng koleksyon ng Biblia. Nagkasala o hindi? Kasala po ka. Ano na lang. Sige nga. Okay. Kaya nga kinukorek ko kayo sa panindigan na yan. Hindi Catholic Faith Defender yan. Pagkakasala iyan. Ang pagkukulang ng koleksyon ng Biblia. Bakit? Kasi sinabi nga buong katotohanan. Sabihin ng Espiritu Santo. Wala kang referensya sa Biblia na tama o hustong koleksyon. Mabuo ba o hindi? Espiritu ba ng Diyos yan o hindi? Allah. Espiritu ng Diyos. Hindi nga eh. Hindi nga buo. Pag hindi buo, kinukulang.
Pag kinukulang, hindi yan Espiritu ng Diyos. Ano yung role ng Espiritu ng Diyos? Katotohanan. Buo. Oo. Buo, no. Buo. Oo At nga. maraming katotohanan. Klarado na ito, mga kapatid. Klarado ba ito? So, correction please sa lahat ng mga sinasabi. Mali talaga. Pero sinabi ng Diyos, Jesus, patawarin ninyo Ama kasi hindi nila alam ang kanilang ginawa. Hindi nila alam ang kanilang ginawa kasi minsan hindi pa nakakaalam ng katotohanan ng buo. Dumating ang Espiritu Santo, pagalitan sila ng Espiritu Santo dito. Pagalitan tayo ng Espiritu Santo natin dito ngayon. Dala-dala mong libro, hindi kulang, kulang. Magdala ko ng libro ng Protestante, 66 books. At kayo po, magdala din ng 66 books kasi hindi niyo alam. Ito, nabasa ninyo itong gospel na ito. Buong katotohanan. Yun lang pagkakaalam mo, 66 books. At akala mo, tama na yun. Hindi pala. Saan ang buo po? Sa Katoliko, na koleksyon, o sa Protestante? Katoliko. Ala, Sa di ba sa Katoliko po, Katoliko? kulang kasi ang Protestante ng ibang libro. Dahil nasa Katoliko ang buong katotohanan buong. Okay. Dahil kulang ang Protestante sa iyong libro, pagkakasala o hindi? Ayun. Pagkakasala. Kasi laban iyan sa Espiritu Santo. Ano yung laban? Kinukulang. Hindi na buo. Klarado ba ito, mga kapatid? Talaga, no? So, ulitin natin. Okay, ang buong katotohanan, pag kinukulang, hindi yan Espiritu ng Diyos. Okay, period. Period. Bakit? Kasi ang Espiritu ng Diyos ay siya nasabi, patutuhanan niya ang lahat ng sinabi ni Jesus, lahat at buo at marami iyon. At hindi yun sa isang koleksyon na kulang. Yes. Okay. So, okay na mga kapatid? So, sa first collection ng libro ng Biblia, Old and New Testament, ang Katoliko po ang nauna diyan. At dahil kay nauna man ang Katoliko, manatili kasi buo na iyan at marami iyan. At pag kinukulang yan sadya, ang lahat ng napabilang doon, ay sadya nga hindi lang alam, ignorante ang mga membro, kulang nga ay mali at kasalanan. At hindi Espiritu ng Diyos yan. Ano yung Espiritu ng Diyos? Hindi yon ang pagkukulang. Kailangan buo at maraming katotohanan. Klarado ba mga kapatid? Magamit ba nating Biblia na ito? Itong release na ito ngayon? Ang pagkumpara, ay ganito pala ang kasalanan. Ay ganito din ang hindi. Pinaniwalaan mo ba si Kristo Jesus? Ayon kahapon, ha? Naniwala ba talaga kayo kay Kristo Jesus? Magsabi sila, yes po, kasi kami Kristiyano. Parating, parinig sa mga. Kung kayo Kristiyano at naniwala kay Kristo Jesus, dala-dala ba yung buong Biblia, buong katotohanan? Kasi buong Espiritu na ni Kristo Jesus na pinapadala ni Kristo galing sa Ama? Ay hindi. Amen po ba? Klarado na? Hindi na. Pag hindi, ay hindi yan kay Kristo ang inyong pinaniwalaan. Ganon yun. Klarado ba ito mga batid? Si Kristo po ay sumang-ayon sa kalooban at sinabi ng Ama. Kaya nga isang katotohanan, nagpapadaloy. Si Kristo din ay naririnig at lahat na narinig ng Espiritu Santo ay yun din nagpapadaloy ang Espiritu Santo para sa atin. Pagkulang ito, nagpapadaloy ba o hindi? Dala ko ang Biblia ng 66, tapos magsabi ako, Espiritu ng Diyos ito. Hindi. Klarado ba? Nasa luhika lang tayo mga kapatid, ha? So, klarado ito na ngayon, kasi diniinan ko itong pansin sa inyo bilang Catholic Filipino, bilang magsabuhay sa Katolikong pananampalataya, ganito yon. Pero, natural, sinabi noong linggo, okay, ni San Pedro, na kung mayroong mang pag-asa na maghingi sa inyo ng reason, no? Yung kapalinawagan sa salita ng Diyos, bigyan ninyo ng sa ayon na sa pagka-mahinahon. Talagang sabihan talaga, maging instrumento ka, kapatid, na maging mahinahon, magpaliwanag sa iba. Kasi kulang ay mali yan at kasalanan iyan. Kasi hindi Espiritu ng Diyos ang iral diyan. Klarado ba? Kasi pag kulang,
mali, kasalanan, pero hindi Espiritu ng Diyos, hindi buong katotohanan. So ngayon, kasi ito na mga kapatid, may kasalanan. Patawarin ba ng Diyos? Yes po. Kasi sinabi nga, patawarin ninyo sila Ama kasi hindi nila alam kanilang ginagawa. Sabi na hindi alam ha, may hindi sinadya. Okay? Takpan. Oh, ito yung sa atin natin, version sa Pilipinas, sa mga politiko. Takpan ang katotohanan. Ilihis ang usapan. Ang usapin. So talaga, no? Mayroong pagtakip. Okay. Delikado yan. Di ba po? So, matindi ito. So, hindi ito pamulitika, kundi religion talaga ito, ha? Katuruan. So, kung ganun man, entonces, sa mga katuwid, luhit ka lamang. Ay, marami palang kasalanan, mga kapatid. Mas lalo pa sa Iglesia ni Cristo, na marami silang tinuwad o sinalungat. Yung, ano yung sinabi? Lumihis, humiwalay, sinalungat pa, kinontra pa ang simbahang Katoliko. Ang matindi, no? Kasi hindi nga sila nauna. Ang nasa unahan kasi, ang Katoliko, ay lahat nandyan na ay nakalatag. Hindi lang sinakyan. Kaya nga ang tawag doon paglihis, paghiwalay, at pagkontra pa. Later on, ha? Yung sinasabing matindi pang kinontra. Okay? Okay, balik tayo mga kapatid. Maligtas ba sila? Ito na tanong. Tanong na naman. Maligtas ba sila, brothers and sisters, na yung mga Hudyo, wala namang buong Biblia. Ang mga Muslim, wala namang buong Biblia. Lalo na mga Budista, lalo na mga ano-ano pang mga anito-anitas dyan. Wala naman silang bukabularyo ng Biblia. Maligtas ba sila? Ayan ang tanong. Ang sagot naman dyan, ulitin na naman natin. Patawarin ninyo siya, Ama, kasi hindi nila alam ginawa. Yung hindi nakaalam, ignorante talaga, at hindi nasadya, ay ignorante. Patawarin sila ng Ama. Pero may kondisyon doon. Kasi may kasalanan pa rin. Okay. May kondisyon doon. Ay, hindi talaga sila makapasok sa langit. Pareho din sa atin. Mag-purgatorio muna. Mapunta sa langit. Pero mag-purgatorio muna. Maglilinis eh. May kasalanan eh. Ang lahat ng mga kasalanan, kahit ang maliit, ay hindi makapasok sa langit. Pareho sa atin din. Kung tayo pinatawad ng Diyos Ama, sa pagitan ng kumpisala, at kailangang bayaran sa purgatorio, pareho din sa atin. Pero sila pa yung magtatagal. Pareho din niya sa atin. Maligtas ba sila? Maligtas. Sa mga sumasadya, din gumawang ganon. Ang sinasabing maligtas din, yung sa kaparaanan na pagkalahatan, na lumapit ka, magbalik loob sa Diyos. O, di ba? Humingi ka ng kapatawaran bago ka mamatay. Pwede rin yun. Panghuling hininga. Pwede rin yun. Humingi ka ng kapatawaran. Pero kung maliksi ka pa, at mayroon pang conversion ng mga means, pumunta ka sa pari. Bago ka mamatay, pero malayo pa yun. Pwede yun. Balik loob. Kung sino lang humingi at magbalik loob at siyang mapatawad, maaari din yun. So marami pong kaparaanan din ang kaligtasan dahil sa mga kasalanan, maliit man o malaki. Bakit napunta tayo dito? Kasi related pa rin ito sa ganap ng gagalawin ng Espiritu Santo. Kahapon nga, sinabi nga the Holy Spirit will convict, will condemn. Imagine, kasalanan talaga. Ay marami yun. So ang kinukwento kahapon ay hindi pa yun kasalanan laban sa Espiritu Santo. Kasi kakaiba yung kasalanan laban sa Espiritu Santo. Yung laban sa Espiritu Santo, yung hindi na talaga humingi ng kapatawaran. Okay, yung pagiging kalos, hardened heart and mind, na magsabi, may Diyos naman pero ayaw ko. Yung mga ganyan. May kasalanan ko pero ayaw ko. Aminin. Yung mga ganyan po. Pero hanggang daladala mo, may Diyos naman ayaw kong magpatawad. Yung mga ganyan, ayaw kasi ayaw. So yun ang laban ng Espiritu Santo. Pero yung pinag-usapan kahapon, laban sa sinasabi ni Jesus. Hindi ka naniwalay. Kay Jesus lang lamang. Tapos Iglesia ni Cristo ka, lahat nandyan sa Biblia, at kinukulang mo pa, ay mas lalo. So, matindi yun. So, anong ipinaparating ko sa inyo? Liban sa hindi paglihis, paghiwalay at pagkontra, buuhin na, huwag nang takpan ang katotohanan. Di ba po? Okay po. So, nandyan na bilang Kristiyano Katoliko, aralin na natin ito at mahinahon tayong mag-explain, magpaliwanag sa mga ignorante pa. Ibig sabihin, nga nahuli pa sa daan ng katotohanan.
lalo ng mga kasamahan din natin Kristiyano Katoliko, dahan-dahan may nahon natin explain ito. Na hindi po ang pagkukulang, pagtanggal sa katotohanan, hindi na mabuo, kasalanan iyan. Kaya nga, kung magbitbit ako ng Biblia, tama ba itong Biblia ang dala ko? Kumpleto ba ito? Ay, hindi kumpleto. Ay, hindi ito kumpleto. Kasi ang sinabi ng Espiritu Santo, kumpleto, buo, lahat. Ay, so hindi yan mag-espiritu ng Diyos. Hindi yan katotohanan ang sinabi ni Kristo. Okay. So malawak pala, no? Malawak ang referensya sa katotohanan. Importante ito. Unang basehan na magkaroon tayong tama at hustong bilang ng Biblia. Okay. Kasalanan na, yes. Pero mayroong kaparaanan na matatawad. Okay? Dahil sa salita ng Diyos na patawarin naman. Basta humingi ng katatawaran. At later on, yung hindi nagsadya at hindi nakaalam, patawarin naman. Okay? Number 2, importante ito. Ang katotohanan saan pa mahihilap natin ngayon sa ating kapanahonan bilang Katoliko, Kristiyano. Pangalawang punto, ano yung sinabi natin? Ang haligi ng ating panampalataya, the deposit of our faith, ay mula sa tradisyon. Tradisyon po. May mga tradisyon tayo sa simbahan na hindi po naisulat sa Biblia. Okay? At yakap natin ito kasi mula pa kay Kristo, kasi sabi nga ni Juan, isim nga Juan sa last chapter, hindi po lahat ang nasusulat. Ito mga basic na sulat, nasusulat. Pero marami pang hindi nasulat. Tradisyon iyan. Inaakay pa rin iningatan ng simbahan iyan. Kaya nga huwag salungatin, huwag hiwalay din. Ay mas lalo na, malintikan tayo dyan. So, kasi sinabi din niya ni Yesu Kristo, sinabi nga sa mga apostolos, hindi lang nasulat. Tradisyon ang tawag doon. Okay, maraming tradisyon sa mga tao, maraming tradisyon sa practice and popular devotions. Iba yon. Ang pinag-usapan rin tradisyon na mula kay Kristo na hindi naisulat. Tradisyon na mula sa mga apostolos na hindi naisulat. Okay yan ha. Kaya letter T nga big. Kasi nag-usap tayo, pintuhan. Sa related sa Bible na nasulat, sa tradisyon na hindi nasulat, salita pa rin ni Kristo, gawa pa rin ng mga apostoles. Okay? Na hindi nasulat. Number 3. Saan pa natin ang katotohanan makikita? Sa magisterium. Okay. Magisterium po. Yung magisterium, alam naman natin, the teaching authority of the church. Yung opisyal na pagtuturo ng simbahan, ay napapabilang iyan mula sa Papa at kasama mga bishops. At sa kanilang mga humilya, sa kanilang pag-explain, sa kanilang interpretasyon, at sa mga sinulat, nilagdaanan ng mga libro, council, encyclical, ay katotohanan iyan. Yan ang sinabi ng Espiritu Santo, nagpapaliwanag ng buong pagpapaliwanag ng katotohanan at marami iyon. Malawak iyon. Pag malihis, mahiwalay ka doon, maling interpretasyon, mali na naman at magkasalat na naman tayo. Ito yung laban lamang sa kasalanan ng katotohanan. And later on, darating yung passage na and the truth will set you free. Yung sinasabi bilang Kristiyano Katoliko, inasahan tayo na may maraming antas tayo o maraming elementong naralaman kasi mas lalo tayong malawak sa malayang gustong paggamit ng malayang pagpasya at talagang malaya tayo dahil sa katotohanan ng daldal natin. Dahil dyan, ang huling panawagan, mission, hindi pa na-accomplish ni Jesus kumpleto, tinandaan at hanggang ngayon, kukumplituhin pa natin bilang portion, suporta na ating maitulong. Pinanawagan tayo mula sa iyong sitwasyon, sa bahay, sa trabaho, at kung saan man tayo na simpleng kaparaanan. May hayag na yan ang sinabi ni Jesus. Ito yung gusto ng Espiritu Santo. Ito yung gusto ng Ama. Ito yung gusto ng simbahan. Yun na. Yun. Ibig sabihin, may pagkaayon, may pagkakaisa, isang katotohanan o maraming katotohanan, nagkakaayon, nagkakasundo. Walang paghiwalay, walang paglihis, walang pagkontra. O di ba po? Follow up na po kayo, mag-follow up po. Bro, ay. Bro, ay.
Mayroon? Bro. Pwede na? Bro. Hello? Nakaka, Yes po. nakakaawa naman po yung mga nasa ibang sekta, no? Lalo na po yung walang kaalaman sa mga salita ng Diyos. Okay. Na yung kanilang namumuno, dinadala sila sa kasalanan. Yes. Okay. Yan, yung kaignorantihan, inosente, lalo na sa mga bata, hindi nila alam eh. Pero yun ang sinasabing sa Biblia, yung mga bulaang propeta, hindi nga may pataw yon yung kaparusahan para sa mga anak-anak nila kasi hindi ignorante man sila. Pero hindi pa rin makapasok sa langit, hindi man maimpyerno. Nandoon yun sa yung mabigat na charge doon sa kanilang mga namuno. Po. Kaya nga tayong mga Kristiyano Katoliko tinatawagan na kung may namatay man ang kakilala natin, lalo na itong mga Iglesia ni Cristo, Testimonya ni Jehovah, kaibigan man natin o hindi, pagdasal natin kasi yun ang panawagan ni Mama Mary. Pagdasal ninyo sa mga souls na hindi wala nang nagdasal sa kanila, ay mas lalo ito. Kasi wala talagang magdasal para sa kanila. Talaga, no? Mapunta sa langit, pero magtagal sa purgatorio. Yung mga ganyan po. Yes po, yes. Pinabigatan natin ito, dinina nating pansin, kasi ito yung buhay Kristiyano Katoliko talaga. Na kakaiba talaga, no? We are all privileged. Special kasi itong role natin bilang Kristiyano Katoliko. Mula sa ating pagkabata, tinanggap natin ang binyag at nabahagi na pabilang tayo sa simbahan at sa katotohanan na isinasawalat ng ating misyon dito. At maging instrumento po tayo. Ayun po. Special at privilege itong misyon para sa atin. Sa bandang huli, kung mayroon man tayong gagampanin at ginanap natin kasi sa pamaraan ng Kristiyong Katoliko, mas lalo nakakahabag ito at nakakatuwa sa tagalangit. Yung gating pala, magbabase naman kung paano mo kinukonstruct ang buhay mo dito sa lupa. Ayun. Ganun lang yan eh. Okay na, Sister Violeta? Nakakaawa nga talaga, natural. Kaya magdasal tayo po, magdasal tayo sa kanila. At magsabi ng may nahon kasi mayroon tayong hawak na katotohanan. Paabot natin. Bro. Hindi lalo na po yung mga iglesia ni Cristo. Dahil hindi na sila sumasampalataya kay Kristo. Tapos wala pa silang Holy Spirit. Di ba po? Nakakahabag po. Sabi ko, kung titingnan lang nila yung 4 na Gospels, at sa 4 na Gospels, babasahin nila ulit-ulitin, wag yung Mark, Matthew at Luke, kundi itong Juan, talagang iniisa-isa niya, salita ng Diyos, Jesucristo, relasyon sa Ama, relasyon sa Espiritu Santo. Pag mahiwalay at mga nako, tinanggal mo talagang banal na santatlo, wala lahat, marami. Sa referensya sa Gospel ng Juan, matindi yan. Iniisa-isa talaga yan. Sergio, sorry, Yes po. can I butt in? Sergio, Yes. kasi ngayon, di ba, pinabasa ko na, binigyan ako ng kapatid ko kasi, di ba? No? Naniniwala na sila kay Jesus na anak ng Diyos. Hindi dati, di ba, sabi na, tao lang yan. Hindi yan. Pero ngayon, meron silang inilabas na naniniwala na sila na siya ay anak ng Diyos, na parte ng Diyos. Kaya Wow. okay na sila ngayon. Kay Jesus, kasama na nila si Jesus. Buong iglesia? Oo. In-announce yun. Di ba Kasi pinarinig ko pa kasi nga? nakakaawa yung aking kapatid, no? Saka yung mga pamangking ko at apo. Puro sila iglesia. Oo, yung kapatid ko, di ba, 2 sa kapatid ko, gano'n, nag-convert sa iglesia. And then yung kapatid ko, gustong-gusto niya na ako na magkuha niya yung iglesia ni Cristo. Ngayon, pinadalahan niya ako doon sa mismong si Manalo. Sinabi niya, tinatanggap nila yung aral na talagang si Jesus Christ is the Son of God.
Yan, hindi na siya ay tao. Before, sabi nila, tao siya tao lang naman siya di ba? Pero ngayon, he is the Son of God. Alam na nila, parte ng God si Jesus. Yun, sinabi talaga nila yun. Binigyan ako ng kapatid ko ng, ng copy ng kanyang announcement sa kanyang kapatiran. Yun. And then, Maganda. pero ang wala sila, the Holy Spirit, wala sila niyan. They don't have the Holy Spirit. Kaya lang. May tanong ako, brother. Sige po, magtanong na. Yung pang Holy Spirit, is it the confirmation of what has been said and has been written? Is it a confirmation para sa atin? Kaya sinasabi niyong the Holy Spirit and the last one na siya ang nagsasabi na siya ang naghahatid sa atin ng kakompletohan. Is he the confirmation? Is the Holy Spirit the confirmation of what has been said and has been written? Yun po. Okay, yung confirmation po, okay, nagkonfirma na, okay. Hindi lang sa Espiritu Santo. Okay na, balikan natin na. Doon sa first chapters, sa lahat ng mga Gospels, kung makita nyo doon, lalo na kay Mark, kung makita nyo doon na nandoon ang banal na santatlo, yung Ama, Espiritu Santo at si Kristo, di ba yung sa binyag? First chapter muna tayo. Lalo na sa ibang Gospels. Sa first chapter pala, nandun ang confirmation. Kinukonfirma ng Ama, itong anak ko, anak niya. O, di ba? Anak ng Diyos, di ba? Sa unang chapter pa lang iyan, ingatan iyan. Kaya maganda yung note na yan, na galing sa Iglesia ni Cristo. Hindi na nahinog sa mga malayong chapters. Sa first chapter pa lang, ang pagiging anak ng Diyos, kinukonfirma na ng Ama sa langit. Ngayon, sa salungat sila diyan. Matagal na palang sumalungat sila. O di ngayon lang, nagka-realize silang ganon. Sa first chapter naman yan, kinukonfirma ng Ama na si Kristo ay anak niya. O di ba? First chapter ha. Nandun ang confirmation po. Tapos, natural, nandun yung dove, kinukonfirma nila si Kristo. Nagkonfirmahan po ang bawat isa. Ito naman si Kristo, kinukonfirma niya niyang Ama. Ang lahat ng mga sinasabi ko ginagawa ay galing sa Ama. Ang lahat ng parangal ko, parangal ito galing sa Ama. Konfirmahan sila po. So, hindi lang na panahon sa Espiritu Santo, hindi lang sa gospel na ito, na darating sa Pentecostes ang Espiritu Santo, sa panahon sa Pentecost ng mga apostoles, hanggang ngayon, nakonfirmahan ang bawat isa po. Okay? At natural, sa bawat papel, kasi nagkonfirmahan, ang huling nagkonfirma, kasi may papel na ang Ama sa Old Testament, sa Kristo, liban doon together sila nagkonfirmahan, natural ang Espiritu Santo, magkonfirma pa uli sa mga sinasabi ni Kristo. Tama din yan, sister. So habang nagpahayag ang Ama, nagkonfirma sa anak, at ang anak nagkonfirma sa Ama at Espiritu Santo, at ngayon, ang role ng Espiritu Santo, nagkonfirmahan po para sa lahat nila, sa Ama at saka sa anak. Salamat, sister. Salamat. Totoo yan. Okay? Amen. Salamat po. So ngayon, kasi nandoon na tayo sa sinasabing nagkonfirmahan sa katotohanan, lahat ng katotohanan, ibigay na kasi banal sa santatlo, nandoon na, nag-ibigan, nagkasundo, nagbigay na sila ng role, papel, tapos na si Kristo, nandito naman Espiritu Santo, nagkonfirmahan na, okay. Dito naman kinukonfirma ng simbahan. Na sa kanayang banal na tradisyon, Biblia, koleksyon ng simbahan, tama at husto at walang kulang, huwag namang kukulangin kasi kulang na naman at hindi Espiritu ng Diyos ang pagkukulang. Tradisyon,
practice ng simbahan mula noon hanggang ngayon, hindi din yan kukulangin. At mga sakramento po, mga sakramento, nasa liturhiya natin. Mga pagbasa sa Biblia, liturhiya, at mga sakramento, hindi kulangin. Tanong, kasi nasa sikta denominasyon na ang iba, o mga Muslim, Hudyo pa lang sila, wala nga silang sakramento. Sabi ng Isus ng Espiritu Santo ay siya di magpapatutuo sa lahat ng katotohanan. Katotohanan sa sakramento ay 7 iyan. Sa kanila ay binyag lamang o may kasal, kung ano pang mga kuan, hindi naman sakramento. Di kinukulang, nagkukulang. O di ba, mali pa rin, kasalanan pa rin. Kasi ano yung sinasabi? Pag nagkukulang, bakit mali at kasalanan? Kasi hindi nga yung buo, hindi nga buong sinasabi at lahat ng sinasabi ni Jesus sa Biblia. Kailangan buo, buo na. Pag binasa mo ang Biblia, buo na. Pag 7 sakramento, 7 mo na. Anyway, mahirapan sila dyan kasi talagang manatili silang Iglesia ni Cristo, wala silang buo, wala silang 7. Tayo may 7 Ang protestante, yung naging protestante, tinanggal na nila ibang sakramento, naiwan na lang ang binyag at saka yung kasal. At ano pa? Di ba po? Di ba? Ang magtanggal, ano yung sinasabi sa Biblia? Ang magtanggal ay siyang papatawan ng hatol na mas matindi. Ang magkulang, yung mga ganyan, no? Ang magdagdag, di ba? Yung magdagdag, magkulang, ay may mga kaparusahan. Nasa Biblia din yan. Kaya nga, sino bang nagdagdag at sino bang nagkulang? Ang nauna ba o nung nahuli? Di ba? Sa makatuwid, ang nahuli lang talaga ang magdagdag at siya yung magkulang. Kasi alam niya ang kumpleto Halimbawa lang ha. Pag ako'y nagnegosyo, ako kasing nahuli, kayong nauna dyan. Alam ninyo. Alam ninyo ang lahat-lahat dyan. Pero pwede kong hindi ibinta kasi nandyan na sa inyo. Di ba? O pwede ko ring ibinta ang wala sa inyo. Yung mga ganyan. Kasi alam ko ang kulang. Akong nakakaalam, yung huli ang dumating, sikta denomination, huli na kasi. Alam nila kung paano magkulang at paanong magdagdag. Di ba po? Pero yung nauna, established na kasi yung nauna Di ba po? So anyway. Mga measurement, sukatan lang ito sa pagkwentuhan ng lohika ha. Pero pag hindi, hindi tayo makaabot yan. Sige lang. Hindi buong maunawaan, sige lang. Magdasal tayo sa Espiritu Santo kasi siya nga ang magpapatunay, magpapatotoo na ibigay niya ang kapaliwanagan ng buo at lahat ng katotohanan. At nandyan din yan ang unang referensya, ang Biblia, na nasa hustong koleksyon. 72-73 books. Yan. Ang lumihis, humiwalay, kumontra pa, yung mga sikta denominasyon, ang daladala na 66 books na lang. Sila yung nahuli. Sila yung marunong tumanggal. Sila yung kumulang. Di ba? Kasi ang nahuli, hindi nga original Okay? So, klarado na ito mga kapatid. Kailangan referensya kumpleto. Pag hindi, pinifake naman yan. Pinipiki, no? Tinakpan. Mas lalo pang malihis pag ano pang itinuturo. Kasi tinakpan ang katotohanan. Di ba po? Matindi yan. Matindi talaga. Sa parte ng mga pastor, minister. Bro. Katulad po niya, sinasabi ni Sir Divine na tinatanggap na nila si Kristo. Paano yung magbabago na naman sila ng ng kanilang Biblia? Di ba po? Ang kuwan lang doon, sister, kasi kahit na 66 books yon, nandoon naman talaga. Nakasulat sa unang chapter pa lang ng Gospels. Anak ng Diyos. Di ba? Mismong demonyo nagsabi, anak ng Diyos. Bro. Kasi nakikita po. Ganyan po pagbanggit niya. Puro siya. Walang Jesus. Puro siya. Nakakita na po ako ng Bible ng iglesia kasi yung kapatid ko, iglesia. Okay. Sabi ko, bakit ganun? Hindi nila binabanggit si Jesus. Puro siya. Miski po doon sa pag-awit nila, wala kang puro siya.
Kasi parang nga hindi mabanggit kasi si Jesus kasi ay siyang Panginoon at later on sinabi ng doubting Thomas, Panginoon at Diyos. O, di ba? Dalawa na. So, ibig sabihin, pag sinabing anak ng Diyos, ay Diyos iyan. Pareho lang yan. Pag anak ng tao iyan, tao iyan. Pag anak ng anghel yan, anghel yan. Pero wala mong na hindi naman nanganganak ang anghel. Pag anak ng Diyos, Diyos iyan. O, yan, mga ganyan yan. Very simple lang yan. Sa makatuwid, ganun lang, lohika. Eh, hindi. Hindi nila inumpisahan ng doktrina, katuruan ng ganun. Kasi wala nga. Lumihis na nga. Eh ngayon, binawi nila, ay wala problema. Maganda yan, sister. Dandahan, no? Baka mabalitaan natin na mga iglesia na Kristo ay katoliko na. O, di ba? Okay na yun. Oy. Kasi lahat natin tinatanggap. O, di ba? Very good, sister. Ha? Yun ang sinasabing kakaiba talagang work of the Holy Spirit, no? Talagang kung hindi pa nila naunawaan, ay paunawain talaga. Nandiyan na sa kanilang Biblia. Papalitan nila ngayon. Papalitan lang version lang ngayon. Kasi sa Biblia sinasabi, Jesus, anak ng taga Nazaret, anak ng Diyos. Demonyo pa ng salita doon, ha? Matindi. Ang Hindi Jesus, anak ni David. Anak din ng Diyos, yan. Anak ng tao. Di ba? Ang daming title ni Jesus. So, matindi yun. Wow. So, pag anak ni David, kasi sinabi nga anak siya sa historical nga David, nga hari. Pag anak ng tao, ay anak siya ni Maria at ni karpintero na Jesus, Jose. Pag anak ng Diyos, ay anak ng Diyos galing sa kaitaasan yan, bago pa siya ipinanganak sa lupa. O, di ba? Klarado, di ba? Ay, pag hindi mo yan, pag isang katotohanan, tanggalin mo na hindi na siya anak ng Diyos, anak ng tao, anak ng David lang siya, ayun ang siyang paglihis, yan ang pagkulang, yan ang kasalanan. Katuruan yan, ha, na pagkukulang, sinadya, ayun ang kasalanan, pagkukulang. Kasi hindi yan si Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo kasi, diniinan nating pansin, ang ating pagbasa ngayon, ay siyang magsabi ng buong katotohanan. At huwag mong tanggalan, at huwag mong ilihis. Di ba? Huwag mong pagtakpan ang katotohanan. Mababasa sa Biblia yan. Kung nandyan ang tatlo, banggitin mo ng tatlo. Kung nandyan ang apat, banggitin mo ang apat. Yung mga ganyan ba? Yung apat na elemento, tatlong elemento. Pag dalawa lang, dalawa lang. Huwag mong kulangin. Di ba po? Pag sinabing anak ng Diyos din. Pag sinabing anak ng tao, anak ng tao din. Pag sinabing anak ni David, anak ni David din. O di ba? Huwag mong isa lang. Kasi hindi makatotohanan yan. Hindi sa Diyos, Espiritu. Kasi ang referensya natin sa Diyos, Espiritu na magbigay ng katotohanan ay unang referensya natin ang Biblia. Di ba po? So kakaiba talaga, no? Kakaiba talagang basa, no? Yung basa bilang Kristiyano, Katoliko na pagbasa. Kasi tanggapin mo ang lahat ng nakasulat yan. Pero kailangan tamang interpretasyon. Okay? Kasi ayon sa magisterium, ayon sa tinuturo ng simbahan. Kasi ang simbahan kasi ang unang nag-establisar kung ano ang dapat na ituro patungkol diyan. Kaya nga mayroon tayong magisterium, official teachings ng Papa, Apostolis, Bishops, mga kaparian. Mayroon iyan. Sige po. Talaga talagang nabubuhay tayo. Privilege, we are privileged po. Ayun. Hindi naman natin ipinagmalaki iyan kasi sabi nga ni Kristo nga kahit na siya ay anak ng Diyos, hindi nga niya pinagmalaki at nagkatawan siyang tao. Naging tao kay isa natin. Walang problema doon. Tandahan natin iyan, ipaabot, ipaliwanag. No, di ba? Hindi siya na umiiral bilang Diyos kasi salip nagpakumbaba bilang tao. Pwede naman iyon. At bilang Diyos din, kasi hindi lang bilang tao. Di ba? Kasi isang taludtod lang iyan sa parte ng Biblia na bilang tao. Ay sa iba, marami naman na bilang Diyos. May Diyos ba nagpapatawad? Yes po. Ginawa ni Jesus iyan. May Diyos ba ang nagbuhay ng nagbuhay ng namatay? Diyos iyan. Ginawa ni Jesus iyan. O di ba? So talaga maraming katotohanan na pagtakpan mo ang katotohanan na pinatotohanan na sa buhay ni Jesus ay mali iyan, kulang iyan. Hindi iyan kay Kristo, hindi iyan sa Espiritu ng Diyos. Very simple as that. Kaya kasalanan, hindi ka ba mapatawad? Mapatawad ka, humingi ka ng kapatawaran. Magbalik loob ka, mapatawad. At natural, si Jesus sabi,
Patawarin niyo sa Ama kasi hindi nila alam ng ginawa. Ayun, hindi nakakaalam. Ayun, nakakaalam. Lahat ng sinadya, humingi ng patawad. Pumalik na sa loob ng Diyos. Lord, kinukulang ko. Lord, tinatanggal ko. Yung mga ganyan, Lord, iniiba ko ang interpretasyon ng Biblia. O, di ba? Ganun lang. Patawad naman. Klarado ba mga kapatid? Sister Justicia, okay na tayo? Mahinahon na pag-explain natin sa ating mga kapatid, ha? Hindi tayo magmataas. Ipaabot natin itong magandang balita. Maging instrumento nawa tayo sa buo at lahat ng katotohanan. Huwag kukulangin kasi mali talaga at makasala tayo. Hindi kay Kristo iyan, hindi sa Espiritu ng Diyos iyan. Okay? Ang pagkukulang, paglihis, paghiwalay, lalo ng kukontra. At maraming kukontra. O, di ba? O, mas delikado tayo dyan. Anong sinabi ni Kristo? Gamit nila. Sabi nga niya, Lord, Lord, maraming naggamit sa iyong pangalan doon, nagpalayas ng demonyo, nagbigay ng miracles, at marami naman, pati na mga demonyo, napalayas naman. Sabi ni Jesus, okay lang yan. Hindi naman sila kumukontra. Pag kumukontra, bakit kinukontra nilang Katoliko? Ay, maraming kumukontra sa Katoliko. Bahala kayo dyan. Nagkasala kayo dyan. Yung mga ganyan ba? Okay ba yung sisters and brothers? Huwag kukontrahin kasi original yan eh. Yan ang tinayo ni Kristo eh. Yan ang iniwan ni Kristo ng lahat-lahat na katotohanan. Tapos kukontrahin pa. Ay, kaya nga eh, nalihis kasi, humiwalay kasi, nagtayo ng sarili at kumukontra pa. Ayun ang delikado. Anong tawag doon? Yun ang mga nakalinya sa demonyo. Kasi ang demonyo kasi ganun eh. Kumukontra, lumilihis, humiwalay, division eh. Diabolo, yung isang division. Okay? Ay, may pasensya talaga. Mapatawad po. Humingi ng kapatawaran. Magbalik loob. Okay? Talaga, eh. Purihan ng Diyos, mga kapatid. Katotohanan lang ating sinasabi dito. At hindi natin takpan. Hindi natin kukulangin. Okay na tayo, Sister Justicia? May katotohanan na tinanggap ang iilang katotohanan at marami pang katotohanan na tanggapin ng Iglesia ni Kristo. Okay yan. Bahala na silang manatili sa Iglesia ni Kristo. Pero ang katuruan ay Katoliko na pala. Ay, okay yan. Hindi na nila kinukontra ang mga Mary, hindi na kinukontra ang mga santo. Kasi tandaan natin, gusto pala nilang mga Kristiyano sila eh. Tawagin silang Kristiyano. Gusto pala nilang tawagin silang Kristiyano at mapunta sa langit. Tandaan natin, pag kinukontra mo ang mga banal sa langit, ang ina ni Jesus, si Mama Mary, kinukontra mo na sa lupa, tapos gusto mo pumunta sa langit, magharapan kayo sa langit. O hindi kayo makapunta sa langit. Di ba po? Sabihan ng ganoon. Mahinahon lang po. Huwag kumontra. Huwag kontrahin ang banal na ina ni Jesus. Kasi harapin mo pa rin iyan sa langit. Gusto mo pa lang pumunta sa langit eh. Maiwan ka sa Iglesia ni Cristo, pero huwag kang kumontra. Ay hindi talaga, kumontra pa rin. Ay nako, bahala ka dyan. Harapin mo ang mahal na ina sa langit, kinukontra mo sa lupa. Paano na iyan? Ay hindi ka talaga makapasok sa langit. Amen po ba? Klarado ba itong luhika na ating pinag-usapan? Pero dandan ha, may nahon na kausapin natin ating mga kapwa Amen na po. ngailangan. Klarado po. Amen. Klarado po. Importante ito. Okay? So, yan po ang pagdiin nating pansin sa Ebanghelyo ngayon. Na, wow, kakaiba talaga ang Espiritu Santo, no? Na mangaral, magsubaybay, magabay, kahit nag-isa ka lang. Kahit hindi ka nga nakabasa kung anong sinabi ng Pope, anong sinabi ng Pari sa homilia. Ay, kakaiba talaga pag sinabing, Lord, dito na ang Biblia, tama ng Biblia, husto na ito. Sabihan ka pa rin ng Espiritu Santo, sige, open ka lang. Malawak ka lang, open mind ka lang, open mind. Accept ka lang. O, di ba? Lalawak talaga, lalawak yan. Kasi gusto ng Diyos ang lahat ay malaman. Nandyan yan sa Biblia. Sinabi ni San Paulo, nais ng Diyos na lahat ng katotohanan ay malaman. At ayon iyan sa Ebanghelyo ngayon kasi ang Espiritu ng Diyos ay siyang Diyos na magpapatotoo sa lahat ng sinabi ni Kristo. Buong katotohanan lamang. Magagawa ba natin? Hindi. We are guided. We ask the guidance of the Holy Spirit. Nga Lord, buksan mo pa ang aking isip kasi katiting at liit lang ito na mind ko, yung cerebelo, yung anong tawag doon? Yung skeleton ng aking mind, yung brain cell ko. Maliit lang ito, Lord. Buksan mo pa, Lord.
Ipaalam mo pa ang gusto mong mangyari sa akin. Yung mga ganyan po. Sa binabasa kong Biblia, nga husto naman, Katoliko naman. O, di ba? Wow. So, buong katotohanan at maraming katotohanan. Huwag lang takpan, huwag lang ilihis para maging set free tayo. Ano? And the truth really set us free. Liberate us from condemnation, liberate from sin, and liberate from all. No? Libero. Nga we become free from all. Di ba? Dahil sa katotohanan, bigay ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. At magkapareho iyang katotohanan kasi nagkaugnay sila at nagkaayon, nagkakasundo. Nagpapadaloy ang bawat isa. Mula sa Ama, relasyon, good relationship sa Anak, at good relationship sa Holy Spirit. At magkapareho yan kasi Diyos po ang umiiral sa tatlong personas. Pag tinatratar nating bawat individual ang Espiritu Santo, Diyos iyan, makapangyarihan sa lahat. Tinatratar nating nag-isa ang Isus Kristo, Diyos iyan, at makapangyarihan sa lahat. Tinatratar natin ang Ama, Diyos iyan, Diyos siya, okay? At makapangyarihan sa lahat. Ngunit, pagsabihan tayo, tatlo na ngayon ang isang Diyos, hindi. Kasi perfecto, nagkaugnay, nagkasundo. Okay, nagkaayon. O, diba? Isa lamang. O, diba? Matindi. Isa lamang. Kasi perfecto nga eh. Ang pagkakaisa eh. Pag perfecto nagkakaisa, isang Diyos, huwag mong sabing dalawa o tatlo. Tatlong personas, kakaibang persona, ngunit nagkaisa, nahigpit, ayos, lubusan, nagkakaisa. Di ba? Isa lamang. Pero tatlo. Ngunit tatlo. Wow. Purihin ang Diyos mga kapatid. Talaga na. Ay, buhay ng Diyos. Buhay sa atin. Salamat po. Sino pang gusto magfollow up, magpaliwanag o magpaparating sa kanyang saloobin? Okay na tayo, sisters and brothers? Bro. Yes. Lalo na po yung may mga sekta ng mga Rizalina, yung mga ganun. Lalo po talaga wala na silang, walang Jesus, walang Mama Mary yata, puro si Rizal lang kanilang sinasamba. Ban, may ganun Yun na nga, Ano yun na ang kaya hirap. sila, no? Oo, yun ang hirap. Pagdasal natin, grabe natin pagdasal. Yun ang kinasakit. Sakit ni yung puso ng Mama Mary. Kaya si Mama Mary nga nag-aparisyon na lang, bumaba na lang, tinulungan niya si Jesus na makinig kayo mga Katoliko kasi kayo lang nakaunawa sa Kanya. Katoliko ha? Magdasal kayo sa mga tao na ito kasi hindi na nga sila. Wala ibang pamanapalpataya ibang paniwala Sabi na. Panawagan ni Mama Mary ngayon, month of May. Grabe, month of May ha. Pray the rosary, pray all those who have nothing to do, have nothing to do, who have not prayed. Yes, sa atin. Purihin ang Diyos mga kapatid. Okay. So, yun lang ang masabi natin. Nasabihin natin, mga kapatid, kumusta na kayo dyan? Okay na ba tayo dyan? Kami lumabas, hindi naman lumabas ha. Ibig sabihin, pumunta tayo sa kanila, maging instrumento sa pagpaliwanag, o sa mahinahon. Pag hindi, sige lang. Pagdasal ko kayo mga kapatid. Kasi gusto mo pala mapunta sa langit. Huwag mo lang kontrahin ha. Sabihan lang ganun. Huwag mo lang kontrahin ha. Kasi yun ang sinabi ni Jesus eh. Kung sinong hindi kumontra, ay kaibigan natin yan. Friends of the bar yan. Ay, Defender. friends natin yan. Okay? Ginamit ang salita ng Diyos. Oh, no, brother, nung isang linggo nga may nakatabi ko sa LRT po na Okay. halos kaedad ko rin naman siya, babae. Isa pala siyang iglesia. Ayon sa aming pag-uusap, pinipilit kong masira yung paniniwala niya sa pagiging iglesia. Tapos nung namatay ang asawa niya, doon siya pala lumipat sa pag-iglesia, totally. Nung buhay yung asawa, nagkakatoliko pa siya. Kasi daw ang mga parents niya at mga kapatid, iglesia. Ayun, medyo inaano ko nga, dinidiscourage sa paniniwala niya sa kung ano yung alam ko, yung sasabi ko sa kanya para sa ating Katoliko.
Matigas ay salita. Sagot niya rin eh. Doon na lang daw siya mamamatay sa ganung paniniwala. Wag, sister, wag. Sabihin mo ganun, wag. Wag ganun. Doon ka, Siya po yung nagsabing doon na siya mamamatay sa kanyang paniniwala. wag. Sabihin mo, wag dyan. Sa kay Oo. Kristo at sa kay Espiritu. Sabihin mo, pagbanal-banalan ng Espiritu Santo, tanggapin mo na magbalik loob. Ganun lang. Kasi mayroon ka ng Ay, isip. Opo, siya naman po pala binyagan sa Katoliko. Kaya sabi ko, forever kang Katoliko, sister. Sabi ko, hanggang ngayon Katoliko ka. Namamali ka lang ng paniniwala. Yun ang sinasabi nila na matindi talaga. Ito ang yung mga sekta denominasyon. Sabi, matindi talaga ang Katoliko. Bakit? Kasi mga bata pa, minimimbro na nila sa baptism. Matindi. So sabi, matindi itong mga Katoliko kasi pag sinabihan nga, Katoliko kayo pinanganak kasi bata pa kasi bininyagan na, sigurista talaga itong mga Katoliko. Sabi niya, hindi iya sa Katoliko, sa Diyos iyan nagawa. Sigurista ang Diyos para sa iyo. Ibig sabihin, bata ka palang minimimbro ka na ng Diyos, anak ka na ng Diyos, bata ka palang, sigurista ang Diyos po para sa inyo. Talaga. Ay, buhay. Ay, nako. Ano sa tingin niyo mga kapatid, di ba? Ang dami, no? Ang daming privilege na katuruan na mayroon tayo. Amen. Amen. Ay, so sa katotohanan lang tayo. Okay? Walang fake news, ha? Walang paglisa, walang pagtakip ng news, ha? News. Kumusta naman ang balita natin sa Pilipinas? Mayroon bang positibo? O, yung mga Nako. ganyan ba? Karinawa po. Kami dito sa abroad, natural, nasa YouTube lang kami, mga news dyan sa Oo. TV. Sabi namin, tingnan mo naman ang Diyos, oh. Ito magkakontra talaga ang yung House o the Congress at saka Senate, oh, di ba? Babawiin talaga yan. Titingnan natin ano mga resulta sa Senate naman. Oh, kasi pinapanalo na. Oh. Kasi gusto ng tao na gano'n. Ay, wabe, tingnan natin. Napanalo sila sa House of Congress. Pupunta sa Senate, tingnan natin kung ano talagang plano ng Diyos sa Pilipinas. Talaga. Mga lang po kami Kasi- nangangapit sa gusto ng Panginoon Diyos. Kasi ipagdasal natin, di ba sabi? Ipagdasal natin. Oo. Kasi nakita namin nagtakbuhan. Nagtakbuhan, nag-serve ng warrant. Hindi naman sundalo yan, hindi naman pulis yan. NBI, nasa Senate ng whole building. Ano ba yan? Wala, Ano ba yan? malalakas ang loob kasi ang pinagmamalaki yung ulo. Kaya nga ko sabi ko, tingnan natin. Nakakatuwa naman. Sabi nga, kung hindi man napakinggan nila si Sarah doon sa House of Representatives, kasi hindi talaga sumipot, doon magkita sa yung sinasabing magharapan na kasi sila eh. Yung sa parte ng House of Congress, yung representative na chairman doon, na speaker, pupunta sa Senate at magkaroon ng hearing proper kasama ng sa kabila din ang mga abogado ni Sarah at si Sarah sa harap ng judges na mga senators. And ko doon ay paliwanag mga ebidensya, testimony, kung alin ang tama, alin mali. Yun, doon makita. Yun ang abangan ng dapat. Wow, maganda to. Ako hindi. Talunan ako sa presidente. Hindi ko pareho yan Pero pakiramdam ko lang masyadong hina-highlight yung sa impeachment para tingnan mo natatalikuran yung kaso ng isa, ng ulo. Inilalagay doon sa vice niya. Nasaan ba siya ngayon? Nasaan ba? Anong balita sa kanya? Wala. Puro si Sarah at si Hila. Anyway, yung kuan lang, yung puntos nga lang yung delayed tactic. Yung sinabi namin dito, yung kuan na lang, yung 18 Marines, yung mga wala naman. Tingnan, babalik yan kasi nandiyan na yung Senate natin. Purihin ang Diyos. So, iba talaga ang plano ng Diyos. Gusto niya gano'n ng Marami tayong nagdadasal para sa katotohanan. Hindi sa isang tao lang na mabigyan ng sala. Lahat ng may kasalanan magbayad. Okay, so sorry mga nga na-mention natin ito kasi katotohanan lang. Ibig sabihin, yes, napapailalim na tayo. Sa ating lahat ito tayo tinatamaan sa mga nangyayari. Hindi naman sila lang, hindi naman kayo lang.
lahat Ayun. naninirahan dito. Kapwa Pilipino na sa ibang lugar. Kaya, ang, ang Simpson nila, nagkamali ako. Ay, pareho, nagkapareho tayong lahat. Okay, ganun lang. Okay. Salamat mga kapatid. Purihin ng Diyos. Sige, tuloy lang. Amen. Thank you, Lord. Sasagutin ni Salamat. Lord ang ating hindi magtatapos itong ito. May magaganap. Malinaw. Oh, Thank you, salamat po. Lord. Okay na po mga kapatid. Aalis po kasi ako pupunta ako ng Punarya. Saan ba nakaburol? Dito sa Imus pa sa may simbahan ng Imus. Doon pa sa katedral. Pa rin, no? Sa katedral pa. Oo. Medyo Okay na malayo. po tayo. Amen po. Magko-closing na po tayo. Yes po, amen. Saglit lang po. Papatugtog ako ng reflective. Saglit lang po.